Ayan, naganap na ang aming performance. Katatapos lang dito sa University of Rizal System, Sampaloc, Tanay, Rizal. Ang tawag dito sa army ay guerrilla theater. Kaya namin ginagawa to kasi para ma-promote namin yung mga local heroes na hindi nakilala. Kagaya nga ng tampok sa palabas namin na si General Mateo Mananhaya Kapinpin. At kung bakit sa kanya ipinangalan ng kampong ito, dahil sa kanyang kabayanihan. Ayun nga, mapapanood nyo naman yung Death March, yung mga tiniis niyang hirap. Kaya ito, papasilip ko sa inyo yung mga nangyari kanina sa stage. Pero bago ang lahat, binabati ko muna ang mga taga-Pantok, Binangonan, Rizal. Sana maayos na yung kasala dyan mula 7-Eleven hanggang Meralco. Mabuhay tayong lahat. Ng 2nd Civil Military Operations Battalion, Civil Military Operations Regiment Philippine Army, ang kwento ng pagsusumikap at labis na pagmamahal sa bayan, General Mateo Mananhaya Kapinpin, ang bayaning pagmula sa mga bansa. Magandang araw po, Puro. Magandang araw din sa inyong lahat. Sino sa inyo ang makapagsasalin sa linyang ito sa Ingles? Ano ang kahulugan ng buhay? Ako po, Guro. Mateo. What is the meaning of life? Magaling, Mateo. Palakpakan natin si Mateo. Dahil sa ganung nagsaling matay ng salita ng Diyos sa Tagalog, ay nakita ito ang proporsyonal ng pangyayaring sundalo. Kaya naman, pinikayat nila ito ng sundalo sa ilalim ng Estados Unidos. Hey! I notice your skill translating Tagalog to English. I'd like to encourage you to join the US Army. Kita ko pagkakataon para sa aking bayan. Tinanggap ang haba
Everybody, fix your position. Down. Up. Down. Up. Everybody at your feet. On your belly. Go to the left. Go to the right. Everybody, on your feet. At sa edad na 11, ganap nang naging sundalo si Private Mateo Mananghaya Kapinpin sa ilalim ng US Army, kasabay ang pagbigay sa kanya ng US citizen. Dahil sa kanyang tapat at buong pusong serbisyo ay itinaas ang kanyang rango bilang korporal, kalaunan naging sarhento, at dahil sa tiwala ay itinalaga at naging pinakabatang first sergeant sa edad na 20. Ang kumpanyang kinabibilangan ni Sergeant Kapinpin ay naatasang magpatrolya. Una ay sa Pampanga, pangalawa ay sa Tayabas, Quezon, at ang sumunod ay sa Hulusulun. Noong sila ay nasa Tayabas, Quezon, lulan ng bangka para sa isang misyon, ay bigla na lamang dumating ang isang... Mga kasama, masyadong malakas ang hangin. Mga igating alin, ang sinasalibin natin. Nandiyan, lubang mapanganin, ang karagatan. Sabawa kayo. Sa lakas ng araw ay tumilabog at nalulun sa sergeant. Pinuno! 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 Ay walang takot na sumuong ni Sergeant Kapinpin ang naglalaki ang alon. Pinuno! Pinuno! Ngunit matagumpay niyang nailigtas ang kanyang kasama. Ibinutos ni General Frank Cohen na gawaran sa Sergeant Kapinpin ng Silver Life Saving Medal mula sa US Treasury Life Saving sa pagsagip sa buhay ng nalulunod na kasamahan na si Sergeant Pascual Leandro mula sa naglalakihan at mananakit na hampas ng araw. Matapos ang misyon sa Tayabas, Quezon noong 1917, ang pangkat ni Sergeant Kapinpin ay naitalaga sa Hulusulun. Dito nabalitaan ni Major Stanford ang parangal na iginawad kay Sergeant Kapinpin. Kaya naman, hinikayat niya ito kumuha ng eksaminasyon upang maging opisyal sa ilalim ng US Army. Sergeant Kapinpin, you show the exceptional leadership skill. I encourage you to take your exam to become officer. Naipasa niya ang eksaminasyon at kinilala bilang kauna-unahang Pilipinong naging opisyal sa ilalim ng hukbong Amerikano. Mula sa pagiging sarhento, siya na ngayon si Teniente Mateo Mananghaya Kapinpin. Congratulations, Second Lieutenant Mateo Kapinpin. You better be proud. Things up. Teniente Kapinpin, tinatawagin ka namin. Bilang unang Pilipino, opisyal na sundalo, sa ilalim ng pagpilian. Kapinpin ay itinalaga ito bilang company commander ng 1st
Scout USA. Mahigit na tuto siyang nalito dito. At matapos ang mga panahon iyon, si Captain Kapinpin ay ipinadala sa service school sa Benning, Georgia, USA para masubugin pa at pagsanay sa mas mahigpit na disiplina. Nang maging Commonwealth na ang bansang Pilipinas at nang mabalitaan ni Captain Kapinpin na sisiklab ang ikalawang digmaang pagdaigdig, ay agad itong nagbitiw sa pwesto bilang captain sa ilalim ng US Army, kasabay ang kanyang pagbitaw bilang US citizen. Kapinpin, you are Nang making a big Pilipinas sa decision. Pilipinas, I see you. You want to leave the US Army? Yes, General. I have learned so much from you. But this time, I want to serve my country, the Philippines. I understand, Kapinpin. Thank you for your service and wonderful contribution to the US Army. Sir, ika-1 ng Agosto 1935 ay itinaas ni Pangulong Manuel L. Quezon ang rango ni Captain Kapinpin sa pagiging Major. At makalipas ang isang taon, buwan ng Oktubre 1936 ay muling itinaas ang rango Maganda ang mula nabalita Major ko sa iyo nung ay ikaw ay nasa Colonel buong Amerikano. at itinalaga Kaya bilang naman Chief ikaw, of Staff ay ng tinatalaga ko bilang Chief of Staff ng bagong hukbong sa tataan lakas ng Pilipinas. Congratulations, Kapinpin. maraming salamat. Mahal na Pangulong. 1st Division ng Philippine Commonwealth Army. Dahil sa walang takot na pangunguna sa mga labanan, ika-2 ng Disyembre 1941 ay itinaas ang kanyang rango mula Colonel siya ay naging Brigadier General. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Nabatid kong napakaraming magaganda dito sa URS. General Kapinpin! Ang galing! General Kapinpin! General Kapinpin! Anong araw sa iyo, Binibini? Ano ang Ang galing! Ang galing! Buti na lang nakita natin siya. napakaganda na eskwelahan ng URS. Ang karangalan na nakita natin siya. Bangsa ng Pilipinas. Tama. Maray, may benta pala akong pinya, saging. Alam mo siya lang Pare na isingit mo kasi yung asawa ko naghahanap ng prutas. Ay, ganun Para ba, bilhin ko Mare? yung ano. Masarap pa naman ito, Mare. Sige, pare, kunin ko to. Pero naisip ko, marami na pa bang
May ibinabang direktiba ang Imperial Military Japanese Commission para kay President Jose P. Laurel kasama ang kanyang mga pamilya at kabinete. Sila ay hulihin at dadalhin sa Japan bilang hostage. Para kanila ito upang sumunod ang Pilipinas sa kanilang mga pagkakas at agad ang nagulong tayo sa General Kapimpinan. Mahal na Pangulo, ako ay voluntaryo sasama sapagkat hindi pwedeng kayo lamang. Kailangan na may masiguro ang inyong kaligtasan. Handa ako sa anumang panganib na ating daranasin. Handa akong ibigay ang nag-iisa kong buhay para sa ating bayan. Naku! Ayaw ko pang mamatay! Ayaw kong sumama! Paul Sapon, kasama ang isang anak nito na si Jose Laurel III na biyasa sa pagsasalin ng wikang Hapon sa Tagalog at doon sila ikinulong. Sa kabilang banda, matapos sumuko ng mga Hapones ay hinuli naman ng mga Amerikanong sundalo si Pangulong Jose P. Laurel at General Mateo Mabintin. Mula Hapon ay inuwi sila sa Pilipinas. Pinasuhan ng prison o pagkakaksil sa sariling bayan. Ikinulong sila sa National Believing Penitentiary ng Binduha. Ngunit, dahil sa executive order ni Pangulong Manuel Rojas, sila ay napawalang sala at pinahaya. Isang beses na rin sinagip at nasaksihan ni Pangulong Manuel Rojas ang pagmamalasakit ng General Kapimpinan sa kababayan at sa bayan. Nang minsang sagutin ni General Kapimpinan ang buhay ni Pangulong Rojas nang ito ay hindi pa lamang ng isang guerrilla unit na nakaranas din ng pagmamalupit ng mga Hapones. Matapos magretiro ni General Kapimpinan, Magandang araw sa inyo. Ako ay naatasan si Pangulong Jose P. Laurel na pamunuan ang Philippine Constabulary. Nais ko sana itong tanggihan dahil ayaw ko itong pamunuan habang tayo ay nasa ilalim ng imperyo ng mga Hapones. Tinanggap ko yun dahil gusto ko pa rin maglingkod sa ating bayan. Ako ay mananatiling tapat sa ating watawa sapagkat ang pagmamahal sa bayan, yan ang aking dahilan. ay matagumpay nitong nagampanan ang kanyang sinumpaang tungkulin. Tunay dito ang mga parangal na iginawad sa kanya, kabilang na ang Philippine Defense Medal, Philippine Liberation Medal, American Defense Service Medal, World War II Victory Medal, at Long Service Medal. Masaya na rin itong naninirahan sa Binyan, Laguna kasama ang kanyang pamilya. Ngunit, sa mahabang panahon ng paglalangray at sakripisyo para sa bayan, dumating din ang oras ng kanyang tulisan. Sa edad ng 21, si General Mateo Kapimpinan ay namatay dahil sa atake sa puso. Gayunpaman, mananatiling buhay sa ating puso't isipan ang ipinamalas niyang karera. Hindi matatawaran ang mga naging kontribusyon niya sa paggamit ng kalayaan ng ating bansa na hanggang ngayon ay ating naranasan. Lumipas man ng panahon, ang kwento ng bayani ng Morong ay nakatatak na sa kasaysayan ng bansang Pilipinas.
kalalakihan at mamamayan. Private Barassi. Private Duyon. Private Diuna. Private Asho. Private Birido. Private Isma. Private Castro. Private Isquero. Private Gentile. Private Gaitera. Mga gumanap bilang sundalong Hapon. Corporal Lorete. Corporal Gonzaga. Mga gumanap bilang sundalong Amerikano. Private Alcantara. Private Olero. Technical Sergeant Padilla. Private Balmes. At gumanap bilang General Mateo Mananghaya Kapinpin. Private Habalan. Ayan, tapos na po ang performance namin. Hindi ko alam kung ikakalungkot ko o ikakasaya. Mukhang pag gusto mo mainis, parang ito lang yung panonoorin ko eh. Ikaw, anong masasabi mo sa performance natin? Pag pinapanood, masyadong nakakatikon. Ikaw, Balbes. Sana marami kayong natutunan at huwag mo nang gayahin yung mga isang namin. Yung bida natin, ano masasabi ng bida natin? Hindi nakababalik sa URS. Ayan, so, papaganda ng performance namin, di ba? Bahala na kayo mag-comment kung anong mga masasabi nyo sa amin. Basta, sundalo kami, susunod lang kami.